welcome to another episode of Wispa Unfiltered! Episode 3. Episode 3. Meron tayong special guest today with a professional record of 3 losses! Joke lang. Ang ating guest today, she is an active US Navy in the US. The US of A. In the US of A. Ayan. Sister ko, si Sam Concepcion. Siya yung singer. Sam Concepcion. Ayan. Sige nga. So, ang topic natin today is very, very special. Actually, makaka-relate ang marami kasi ang topic natin is about friendship overs. Friendship over. Oo. Yan. So, cutting people from your life because of some reasons. Sabi nila, choose your friends well, you become who they are. Gano'n ba katotoo yun? English? Di ko po na... Sabi nila, piliin mo daw mabuti yung mga kaibigan mo kasi magiging ganun ka daw pag tumagal. Tama ba yung pagkatagalog ganun? Yeah, opo. Actually, yes. Tama. So, yun. We're gonna talk about cutting people off, basically. Sino gusto mag-umpisa? Go, G. Hindi, bakit mo ba kasi kailangan mag-cut ng tao sa buhay mo? Ano may mga rason? Ako para sa akin, kasi ayaw ko sila. Ayaw mo lang? Ayaw ko. I mean, hindi. Kasi ako yung tipong tao na pag toxic yung tao, kunwari, hindi ko siya, alam mo yun, marang natutoxic ako sa kanya, yung mga post niya, lagi nang-aaway or laging nagyayabang, mga ganun. Usually, what I do is the simplest way to unfollow them na lang sa social media. Yun. Form of cutting people off ba yun? Ano rin siya, syempre, kasi you're removing yourself from yung talking to the person or removing yourself knowing ko ano yung mga ginagawa niya sa buhay niya. So, that's a form of cutting off people. Pati na rin, siguro for me, to set up boundaries na rin. Kasi may mga friendship na sa sobrang close nyo together, lahat na ng plano mo sa buhay, kinikwento mo sa friend mo. Sometimes yung friend mo nagsasabi yung negative side without even happening, di ba? So, minsan parang, teka lang, di pa nangyari, bakit puro negative yung binapasa mong energy? Sometimes malaking bagay yun yung energy ng tao. Kaya, mahirap. Di bang alam mo, meron akong gustong i-venture na business. Hindi. Kontra agad. Mahirap kasing ganun. Yun. So, for your mental well-being, alam mo yun, para at least hindi mo iniisip. Kasi di ba parang nakakairita, nagbabrowse ka, tas biglang, putyang ina, may problema. Sino na naman tong kaaway nito? Unfollow ko na nga lang. Parang it's the simplest way, di ba? Pero ikaw personally, naapektuhan ka sa mga ganun? Oo. Oh? Para sa akin, hindi ko alam, it's petty, pero pagka may nakikita ako na hindi ko gusto, tapos, usually pagka first na makikita mo siya, okay, sige, given. Pero alam mo yung parang paulit-ulit na siya nagpo-post ng, parang nagbabrag or nakikipag-away, it's really easy to unfollow na lang eh. Para, kasi di ba, imbis na maapektuhan yung buong araw mo, kasi para sa akin, 30 minutes, an hour of your day na iniisip mo yun. Alam mo yun, ikikwento mo pa sa misis mo, sa friends mo, ganito na naman, ganyan. Parang kakain pa ng oras. Tapos lugi ka kasi siya walang pakialam. Yeah. Totoo. Kasi ikaw, sobrang apektado ka. Kasi may mga ganun na ako eh, may mga, hindi ko alam sa akin, hindi ko ina-unfollow. Parang napipikon ako, pero gusto ko laging may makita na post niya. Hinahanap mo din. Parang, yung napipikon ako sa mga sinasabi niya, pero at the same time, na-entertain ako. For entertainment purposes na lang, nas na-follow mo yung tao. Oo, na ano na namang sinasabi nito. Nagagalit ka sa mga opinion niya, pero parang nilulook forward mo, ano kayang opinion nito bukas regarding dito sa mga topic na parang gano'n. It takes mental real estate sa utak mo na, di ba? Parang may nababother ka dahil may something sa kanya na wala naman siyang ginagawa. Parang it's just the easiest way. And then, meron din naman yung mga actively na may mga ginagawa sa'yo na alam naman nilang kinaiirita mo. Yun yung mga talagang ika-cut off mo sa buhay mo na lang. Pero,
Kwento. Ano ba? Hindi ko alam kasi kung nagka-cut out ako ng people or hindi. Pero kasi, may pagka, people pleaser. So, hindi ko alam kung nagka-cut ako. Pag hindi ko bet, di ko lang bet. Pero, pag kinausap niya ako, kausapin ko pa din, ganun. Hindi ko alam kung nag-apply siya sa akin. Pero, siguro in the future, ganun, pag sobrang naapektuhan na ako talaga. Pero as of now, wala pa naman ang natatandaang na-cut out ko sa buhay ko. Ay, meron pala, pero it's another thing kasi. Parang iba na yung nangyari. Kaya kinut out ko na siya. Pero yung on a regular na parang friendship, ganyan, wala naman akong na-cut out. Sa akin naman mabilis. Hello! Sa akin naman, mabilis ako mag-cut out. Kasi feeling ko, having me in your life is a privilege. Pag may nagawa kang mali na alam mo naman na hindi ko gusto, ba't mo gagawin in the first place, di ba? Pero kasi totoo yung sinasabi, yung kasabihan na nung high school, college ka, paramihan ng kaibigan. Oo nga. Ngayon, paano na lang kung sino na lang ang totoo. Totoo. Tsaka dati kasi, di ba, parang pag mas marami kang kaibigan, mas cool eh. Mas cool, mas sikat Oo. ka. Oo, di ba, mas sikat Lalo ka. pag iba-iba yung circle of friends mo. Kasi parang dati, nung panahon namin, mga Gen Z, kami. Bucha. Oo, Hindi, natatandaan ko yung pag panahon mag-isa ka, parang yung mag-isa, Weird. Weird. Ang weird nito. Hmm. Parang papasok ka ng school, mag-isa, lalabas ka mag-isa. Wala kang tropa. Kaya tuloy nangyayari, parang you build as many connections as you can para lang maging cool ka sa mata ng iba. Ayaw mo lang ma-left out, parang ganun. Tama. Tapos dito pa tayo sa Baguio eh. Usually kasi dito sa Baguio, mas malaki ang population ng mga estudyante from outside Baguio versus sa mga estudyante na andito sa Baguio. Alam mo yung galing Pangasinan, galing Ilocos, galing La Union, parang nag-aaral sila dito. Dito rin sila nagbo-board. So parang walang parental guidance masyado. Kumbaga nakaasa ka sa circle of friends mo. Sila yung kasama mo, hindi lang sa buong araw na nasa school ka eh. Di ba? Kung kabahay mo pa yung mga friends mo, di ba? Kung nasa isang apartment kayo, magkikita kayo ng almusal hanggang Diyos ko matulog kayo. Kaya... Nabanggit mo yun, parang gusto kong matanong kay Ma'am Sam. Kasi parang 11 years ka na sa States, di ba? Ilang taon ka nung pumunta ka ng States? Nung lumipat ako, 20 years old na ako. 20. So parang, paano yung struggle na yun na pagdating mo doon parang foreign ka? Hindi mo alam, wala ka pang kaibigan. Paano yung naging struggle mo doon into finding real friends? Sa akin, masasabi kong mahirap, lalo na iba yung language. Yun yung malaking bagay doon, language barrier. Dito naman sa Pilipinas, pinag-aaralan mo ang English from kinder to college. Like, lagi kang may subjects ng English. And so, alam mo yung mga basic grammar, basic sentences na gagamitin mo. Pero, mahirap pa rin eh. Kasi, ako, Tagalog, tinatranslate ko sa English sa utak ko. So, from English, pagkausap ko naman yung family ko, tatranslate ko sa Tagalog. So, medyo mahirap siya. Mahirap din na bago ka. So, sino umpisahan mo? Good thing, nung pwede na magtrabaho, una kong job is sa Jollibee. So, mostly Filipinos yung mga katrabaho ko. So, Tagalog pa rin yung language. So, I think malaking advantage sa akin na sa Jollibee ako nag-work. Dahil doon ako nagkaroon ng friends, doon ako nag-umpisang magkaroon ng friends. Pero, since from Pangasinan kami, nung nag-college ako dito sa SLU, alam mo yun, same struggle. You have to get to know friends. You have to get to know people. So, it's the same. Yun nga lang, at a wider audience na sa ibang bansa. Tapos may language barrier pa. Mahirap, pero depende sa personality din eh. Medyo kasi ako, medyo madaldal din, tapos medyo madali akong makipagkwentuhan sa ibang tao. So, nahirapan ako, oo, pero hindi siya a big struggle sa akin. Hindi naman siya yung parang talagang dinamdam mo ng solid.
Hindi ko naman siya dinamdam. Kaya yun. Tapos ano na rin kasi, yung going back to the point of cutting off people, tama yung sabi nung kuya ko. So, pag high school ka, college ka, padamihan ng friends. Pero when you get older, you get to pick and choose kung sino na lang yung gusto mong nasa buhay mo. Kasi, sino may access sa mga information sa buhay mo. Kasi, come into play yung trust mo sa kanila. Minsan, na-challenge na nila. Tapos parang ikaw, okay, you know what? I'll set up my boundaries. I'm not gonna, include you in my life. Mga ganon. You outgrow people kasi talaga sometimes. Kahit hindi mo ma-realize, parang maaano mo rin siya na, iba na yung trip niya sa trip ko. So, hindi na kami nagko-connect. Parang, oo, hindi na kami magka-trip. Parang ganun. So, yun. May difference po ba yung friendship na na-build nyo dito sa Pinas tas yung mga friends na nasa States kayo? Siguro ang same lang namin. Yung pare-pares kaming immigrants na pumunta sa ibang bansa. So, iba-iba yung struggles namin. Iba-iba from different, hindi naman kami lahat galing Pangasinan. So, from different areas of the Philippines. Tapos, iba-ibang dialects din. So, yun yung biggest change doon is, iba-ibang tao yung namimit mo. Hindi kagaya dito sa Baguio. May mga kaibigan ako from Pangasinan na kaibigan ko pa rin dito sa Baguio. Nagka-college ako. Hanggang ngayon, sa States, hindi eh. Like, most of them talagang nasa iba-ibang parte ng Pilipinas. So, yun yung biggest difference. Pero na-try nyo na ba talagang yung as in mag-cut out ng tao? Kasi parang ako hindi ko kayang eh. Dahil yung hiya. Alam mo yung kahit alam mo na yun yung tamang gawin, na i-cut out yung taong yun, pero dahil sa hiya, hindi mo magawa. Hiya or utang na loob. Oh, yung hiya mo na, paano ko i-cut out tong taong to? Tapos pwede nang pumasok yung utang na loob. Ito yung ginawa niya sa akin dati. Pero alam mo yun yung tamang gawin. Alam mo hindi na healthy sa'yo, toxic na yung relationship nyo. Parang, kaya mo ba? Kasi ako parang feeling ko parang wala pa akong kinat out na tao sa buhay ko. Really? Wala pa. It doesn't have to be naman na ika-cut out na kita sa buhay mo. Yung hindi sasabihin mo sa person. It doesn't have to be like that. Minsan yung mga simpleng pag invitein ka, labas tayo. Tapos dahil hindi mo feel siyang makausap, you make excuses na, may gagawin kasi ako, busy kasi ako, hanggat sa constantly na lang na nagyayaya siya, tapos lagi kang may rason. Siyempre, the other person has feelings too. Mafe-feel niya din na, teka lang, parang, bakit? Hindi ako gusto kausap or kasama ng tao. Baka ayaw na nito. Oo. So at least, doon nag-uumpisa yun na parang nag-outgrow na talaga kayo sa isa't isa. Oo nga. Sa States ba, kasi dito sa atin, parang binavalue natin yung relationship ng solid. Kaya nga may hiya na hindi mo kayang sabihin. So gagawin mo na lang, di ba, medyo i-ghost mo siya. Sa States ba, talagang may point doon na pag ayoko sa'yo, sasabihin ko sa'yo. Ayoko na sa'yo. May mga taong ganun. May mga lahi na they're very expressive. Oo. Very frank. Isa din pala yun na talagang medyo nahirapan akong mag-adjust. Kasi may mga taong sa culture nila, okay lang na, like, I don't like you. I don't like hanging out with you. So, anong sasagot mo? Sige nga, thank you. Okay, bye. Diba, may mga taong frank. So, hindi mo maiiwasan na masasaktan mo yung feelings, pero you have to get over it eh. Yun yung dun. May mga taong frank talaga na masakit magsalita. Mismo. Sa inyo ba, na-experience yun nung kayo yung kinut out? Or nasabihan na, or yung ginagawa ng excuses, pag-aayain mo, mga ganon? Meron. May mga naranasan ko na mapapansin mo na ang dami mong rason nito. Okay. Minsan na nga lang mag-iya. Lalo na sa States, iba ang dito sa Pilipinas, 'di ba? One call away yung mga friends mo. Doon you have to schedule it. 2 calls ba? Doon kasi, i-schedule mo talaga. Kagaya nung sa Jollibee ako nag-work, ang off ko is Monday and Tuesday. I work on the weekend. So, paano mo i-schedule sa mga kaibigan kong weekends naman yung off nila? So, scheduling, malaking aspect din yung scheduling eh. Kaya mahirap.
Pati yung yung mga kaibigan na naging kaibigan mo na for the longest time. Tapos naging hindi lang yung relationship between you and that person. Ang relationship na nag-extend na sa families. 'Di ba yung mga tipong close na rin sila nung nanay mo, nung tatay mo. And then all of a sudden you feel the need to cut that person in your life. 'Di ba? Parang siyempre ang iisipin mo pag kinataot ko 'to, hindi naman pwedeng hindi sila magtanong, ba't hindi mo na nakakasama si ganito? Diba? So, gaano kaya kasi ako may mga ganun akong mga relationships ngayon na at some point medyo naging nasira. Pero yung taong yon related sa buong pamilya ko. So, paano yung ginagawa mo pag nagkita-kita kayo sa isang family ganap tapos... Hindi pa naman kami nagkita. Sino? Hindi pa. Sorry. No, hindi pa hindi pa kami nagkita. Hindi ba tayo mag-name drop dyan? Hanggang ngayon. Kilala ko ba yan? Oo, kilala mo hanggang ngayon. So, Okay. parang ang hirap. Alam ko ata. Parang gusto mong ayusin yung nasirang relasyon na yun. Pero hindi mo alam kung paano. Tapos yun nga ang struggle dahil alam ng hindi lang kami yung magkaibigan. Hindi lang kami yung may connection. Yung family din. Yung family niya, yung family ko, talagang connected. Sa tingin mo, sir, bakit mahirap siya? Parang is there a reason na nahiyang kausapin siya, nahiyang ayusin, or sobrang laki ng damage, gano'n? Baka dahil doon sa damage. Na parang feeling mo hindi pa ito yung tamang oras. So parang gano'n. Ang pressure lang naman yun yung pag tinatanong ka. O, ba't hindi na kayo Oo. Ang hirap naman. Ano isang sagot pag gano'n? Super rason ka na lang. Super rason. Hindi kasi ganito, ganyan. Hindi na match yung skill. Diba? Pero hindi natin alam, di ba? Malay niyo sa podcast na to. Mayan na. Nananawagan po kami. Pero sa akin, buti na lang, hindi kilala ng mga friends ko yung family ko. Oh. Hindi mo pinapakilala? Hindi. Bakit? Ewan ko, parang sa akin na lang, Selective selective talaga ako sa mga pinapapasok ko. Kaya yung part na yun. Pero sa family member, Ayun. yun. May kinakataon. Mahirap yun. Ayun ang mahirap talaga sa Filipino culture is to cut out someone from your family. Madali lang. Pero sa akin, madali. Madali lang naman. Madali sa akin. Parang yung lately, may parang iringan. Tapos, ginamit niya sa akin yung card na, pamangkin pa man din kita, sabi niya. Wala akong pake, sabi ko. Kasi, pamangkin mo lang ako, pero yung respect, diba? Nawala na kasi, nag-ask siya ng respect sa akin without respecting me. That's not fair for me. So, sa akin, no na. Hindi na. Hindi mo na siya friend. Hindi na kami magkadugo. Hindi na totoo yung blood is thicker than water. Nabago na pala yung Kaya hindi ako naniniwala dun sa blood is thicker than water. May mga family member na hindi deserve. Yeah. Kasi sa akin, hindi ko naman choice na maging pamangkin mo ko. Kasi kung may choice ako, hindi kita pipiliin, no? Ganon yun. Tama naman. Totoo din. Yun nga lang kasi, when it comes to Filipino culture, laging tayo very family-oriented kasi mga Pilipino. So, kahit nasabihin mo dun sa mom mo or sa dad mo na, ayoko nang kausapin si tita or tito kasi ganito yung ginawa niya sa akin. Most of the time, yung mga parents mo, mo na, kamag-anak kasi natin, kadugo natin. Pero it's important to set up boundaries din sa mga relatives mo na wala namang ambag sa buhay mo. Ang daming ginajudge, ang dami nilang gustong sabihin. Hindi naman sila nagbabayad ng bills mo. Yun yung ko yung parang, siguro yun din na-learn ko sa ibang bansa is, pinapakain mo ba ako? No. Ikaw ba nagbabayad ng bills ng anak ko? No. So, anong karapatan mong mag-judge or magbigay ng input sa buhay ko kung wala ka namang naiitutulong to make my life better? Tama. Oo. So, yun. True. Oh. True. Grabe yung pagka-true mo may... Hindi. Kasi sa amin, kami magkakapatid, kaming tatlong magkakapatid, very close-knit kasi kami.
kung mag-away man kami, Mm. alam mo yun, bibigyan lang namin na ilang araw, di kami magpapansinan. Tapos marirealize din namin na magbabati rin kami. Tapos very vocal kami. Pinalaki kasi kami na nag-I love you. Ganun. Meron kasi yung mga pamilya na, alam mo yun, hindi vocal na pag mag-I love. Alam mo yun, parang nahihiya silang mag-I love you sa magulang, sa kapatid nila. Kami hindi. Kasi kami, very showy kami na family. So yun. And then, pero pagdating naman sa mga kamag-anak, kumbaga yung nucleus mo, kung ayaw mo sila, di-unfollow mo na lang sila. Ganon ginagawa ko eh. Pag may mga nabibwisit ako mga kamag-anak, i-unfollow ko na lang sila eh. Minsan nga hindi mo na i-accept kahit Oo, i-block mo na lang minsan din talaga. O kaya di ba, ako kasi dinadaan ko sa I'm Mr. Sarcasm pagdating sa ganyan. Alam mo, nagiging sarcastic na lang ako pagkakasama ko sila. Na, di ba, yung meron yung scenario kahapon. Kasama namin mga relatives. Sino? Si tita? Ayan, Pero anyway, yun, na lang, ipahapyaw mo na lang, maging sarcastic ka na lang. Kung mararamdaman nila, mararamdaman nila. Kung hindi nila maramdaman, makapal sila. Ganun lang naman yun eh. Di ba? You just need to, on your own way, may sarili kayong paraan naman na to avoid confrontation. Totoo. Kumbaga. So, yun. Para may labas mo yung galit mo, di maging sarcastic ka. Kung magets niya, o di maganda. Kung hindi niya magets, di ba? Slow siya. Oo. Kaya hindi kita friend kasi slow ka eh. Pero in your own way, nailabas mo yung sama ng loob mo sa kanya. Di ba? Ikaw? Ako? May na-cut off akong relative. Kasi? Masama siyang tao, as in sobrang sama. Tapos yun. Pero hindi ko lang alam ng kapatid ko, pero parents hindi. Feeling ko alam niya din naman yung reason kung ba't ko siya kinut off. Yun. As in, wala. Block talaga. Tas, so, kapag, na-reveal cut! Paki-blur po yun sa edit. Diyos ko pa, na-reveal. Pero yun, basta may nakatot akong kamag-anak. Tama na yun. So, at least, di ba, na-explain natin, yun nga, it's normal to cut off people. Oo naman. Di ba? It's for your own growth. Tapos, iwas toxicity din. Tapos, in time, kung sakali man na mag-adjust yung ugali nila, di ba? Pwede. Oo. Kakabati naman eh. Di ba? Parang, meron kaming common friend ni Kevin. May common friend kami ni Kevin. Ayan. Di naman nag-away, pero nagkasagutan kami dati. Parang may yung about sa pera kasi nag-iibang tao rin. Sa pera. That's true. Lalabas ang tunay na ugali ng tao pagka pera na usapan. Diba? So yun, lumabas nga yung tunay na ugali. Siguro may rin ako dun. Meron din akong pagkakamali. Pero alam mo yun, hindi kasi napag-usapan ng maayos. Pero ilang taon na rin kami hindi nag-uusap. Kaya lang, nagkikita kami sa court. Casual na lang. Casual. Magkatimpa kami. Pero casual na lang. Hindi kami, So, yun. Parang na lang, iwas confrontation. Tsaka malalaman mo naman yung totoong kaibigan mo pag medyo medyo mahirap na yung sitwasyon. Yeah, true. Kasi lahat naman pwede mo maging kaibigan pag pag okay ka. Pag happy-happy ka, lahat kaibigan mo eh. Pero pag malungkot na or may pinagdadaanan ka na sa buhay, doon mo malalaman kung sinong magsistick with you. Siguro yun na lang din parang minsan yung sitwasyon na lang din yung nag-aalaw na i-cut out mo yung cut off mo yung mga tao sa circle mo. Kasi minsan hindi mo naman talaga malalaman na totoong kaibigan unless nadaan kayo sa sitwasyon na matitest yung friendship niyong dalawa. So minsan yung mga sitwasyon na lang yung nagsasabi na hindi mo tropa to. Yeah. 'Di ba? So hindi mo na kailangan mamili. Hindi mo na kailangan sabihin mismo kasi alam na rin nila eh. Kasi sila mismo, alam na rin nila hindi ko pala tropa to kasi hindi ko willing gawin to sa kanya. Parang totoo yan. Anyway, so yun guys. Next topic. Di pa pala tayo tapos. Next topic. Rolex kasi yung nasa isip mo eh. Next topic. Ikaw, pasok mo na. Ang hirap kasi i-pronounce eh. Ano na yun? Paano na yun?
Oh, so next topic naman natin is about calamity. Calamities. Filial piety. Basta, ginagamit mo retirement plan yung mga anak mo. Yun. Okay? So, bakit mo ba gagawin yun? I mean, as a parent siguro para sa akin, kung tutulungan ako ng mga anak ko pagka successful na sila, then well and good, di ba? At least. Pero kung hindi, di bahala sila. Di ba? Kasi pinalaki mo sila eh. I mean, they're already out of your house eh. Di ba? Kung tutulong kung ano na lang, I mean, kung utang na loob na lang nila na tumulong sa'yo, di okay. Pero kung... Parang ano kasi yan eh, sa Filipino culture, minsan, ang mga parents, dahil sila nagpo-provide for everything, yung school mo, sila nagpapaaral, allowance, food, everything, yung mga parents, nag-e-expect sila na in return, when they retire, ikaw din naman yung gagawa ng part na yun for them. In Filipino culture, I would say, most of us, lalo na Pinoy household, ganun yung thinking. Pero, syempre, depende na yan sa'yo as a parent. Kung yun yung ipapatupad mo pa rin when you grow older. Kung sa akin, sa case ko, may anak din naman ako. So, ako hindi ko siya ina-expect na mag-provide for me when I'm older. Kasi, ngayon, I'm working towards giving him the future na deserve niya, na gusto kong ibigay sa kanya kung ano man yung plano niya sa buhay, ma-provide ko. Tapos, pag nakaalis na siya sa bahay ko, he can, work for himself. Hindi niya kailangan magbigay sa akin ng kung magkano. Kung gusto niya, like sa kuya ko, kung gusto niya, sige, sure. Pero, gusto ko as much as possible, hindi siya mahirapan when nandun na siya sa adulthood. Kasi yun yung mahirap eh. Ngayon, na-experience ko yun na feeling ko na take for granted ko na binigay sa amin lahat ng parents namin. Kasi hindi ako nag-aral na mabuti. Hindi ko tinapos yung school ko. So, ayoko naman na ma-experience yun nung anak ko. Gusto ko as much as possible. Kung saan mong school mag-aral, sige, pag-aaralin kita. Pero, yung gusto ko lang is makatapos ka. And makahanap ka ng trabaho na masaya ka. And I just want him to be a good person. Kasi na rin yun eh. Nasa kanya na yun eh. Kung anong gusto niya ibigay sa akin. Pero yun, hindi ko fina-follow yung gawing retirement ang anak ko. Kung bibigyan ako ng mga anak ko man ng kahit na pag tumanda na ako. Sa Rolex, no? Oo. Tsaka, basta kung bibigyan nila ako sa sakyan, okay lang yun. Hindi ako hihindi. Pero merong mga, hindi ko alam kung saan ko nabasa to, talagang merong mga parents na anak ng anak, and yun yung purpose. Retirement nila. Ayun nga. No, hindi ko alam, saan ba yun? Ano bang... Parang nung pinag-uusapan natin yung mga topic na bring. Pero ito, naisip ko lang ngayon kasi feeling ko, compared sa iba, privilege na kasi tayo. So, yung sa atin, ayaw natin na maging responsibilidad tayo ng mga anak natin. Pero may mga tao kasing mahihirap talaga. At ang thinking nila is, yun nga, mag-aanak ako na mag-aanak. Tapos kung sino yung tsumamba sa kanila, yun yung mag-aangat sa akin. So, wala. Yun ang naisip ko kasi baka naman sila dahil yun na lang din talaga yung pag-asa nila. Tapos tayo, kaya ganito tayo mag-isip kasi nakapag-work tayo. Yeah. Parang ganun. Pero kasi at the same time, mali pa din. I mean, for me, mali siya na gawing retirement plan yung anak mo. Talaga nun. 30 years bago mag-mature. Pwede nilang mapaikli yun ng 15. Papasukin nila sa boxing yung anak nila. Yung mga sa sports, no? Oo, sa sports. Pag tumbling-tumblingin niya yung mga anak nyo, Diyos ko, kikita kayo ng malaki. Tingnan nyo si Carlos Yulo. Diba? Sama siya. Easy. Pero siya yun nga yun, tama din na depende sa financial stability mo din ng pamilya. Kasi, pag mahirap ka, nandun ka sa stage na wala kang ma-provide kung ano na lang yung meron ngayong araw pagkasyahin natin. Tapos, syempre sa thinking mo na, di bali, magiging doktor to, magiging lawyer to, magiging presidente ng Pilipinas to, tutulungan naman niya ako siguro. Parang ganun.
Yun lang siguro yung sa family, depende sa pamilya mo at sa stability ng ano mo ng Pero pera ayaw or ng whatever. ganong mindset eh. I mean, bakit mo iaasa sa anak mo yun? Kasi you're able naman, hindi ka naman baldado, di ba? Hindi ka naman PWD na nasa bahay lang. Kaya kaya mo naman. Tas, lalo kung may utak ka, di ba? Totoo. Pwede mo namang maging brasuhin naman yung buhay mo, syempre. Dito na naman dito na naman papasok yung you deal with the cards that were dealt to you. Yeah. 'Di ba? Kung anong nabalasa sa 'di ba? I mean, parang pusoy. Kung anong nabalasa sa ibabalik mo ba, 'di ba? Hindi. Siyempre lalaruin mo na lang siya tapos talagang kung magaling ka, o di maganda yung kalalabasan. Parang buhay lang din 'yun. So, Kaya dapat ang focus mo din, hindi lang mag-build ng future sa mga anak mo. Try mo rin mag-secure ng future para Sa sarili mo. saka sa asawa mo, di ba? Totoo. Na para pag dumating yung time na yung mga anak nyo, anak natin, may kanya-kanya na silang buhay, which is, it will happen eventually. Hindi naman natin may iwasan yun. Alam mo, na pag wala na sila, kaya nyo pa rin. kaya nyo pa, totoo. Oo, na hindi ka asa na, anak, sahod mo na, nasa na yung pangbili ko ng gamot. Nasa na yung, kasi gano'n, yung mga pamilya ngayon, lalo may mga kaibigan ako, mga kamag-anak ako na gano'n na yung gamot, hihingin sa anak. Ngayon, yung anak, may sarili nilang pamilya. And yung, syempre, may sarili silang buhay. Yung pamilya tuloy nung kung sino man yung nangangailangan, napag-aawayan pa nilang mag-asawa. Di ba? Na, tayo, may ganito tayo. Tapos, sumusuporta pa. Ang daming issues. Kaya siguro yun yung learning. Ako personally, na hindi lang ako magbi-build ng future para sa mga anak ko. Magbi-build din ako ng future Para sa mga anak ko. para sa amin. Oo, gano'n. Kaya yun, nag-i-invest sa mga No, malaking bagay yun na may savings ka. May savings ka para sa sarili mo, para sa pamilya mo, mga anak mo. Which di ba, alam ko naman na hindi naman lahat ng tao nakakapag-save sa sweldo nila. Pero the fact na kahit mag-set aside ka na ng 50 pesos a day or 50 pesos from your sweldo, malaking bagay kasi yun. So, yun din yung iniisip ko pagdating sa anak ko. Yung to make sure na may savings ako para sa sarili ko. Para pag may nangyari sa akin, hindi niya gagalawin yung pera niya. Kasi ayoko naman na papayagan ko yung anak ko. Not papayagan. If decided na siya na magpakasal, sige, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Pero hindi ko siya i-expect na pag ako nangailangan, unahin mo ako, bakit yung asawa mo unahin? Ako, unahin mo ako, nanay mo. Ayoko nang ganun. Hindi ako, against ako sa ganun dahil able naman ako. Kaya ko namang buhayin yung sarili ko. Yung mga tipong pwede na siyang lumipad pero hindi siya makalipad kasi iniisip ka niya. Ikaw pa lang nag-hold back Diba? para sa... Paano na itong magulang ko, may pangako pa ako. Alam mo, kaya minsan di ba may mga anak na mag-aasawa lang ako pag may sarili na tayong bahay. Kailan pa yun? Di ba? Minsan, yun yung mga nag-hinder, yung, alam mo yun, yung, minsan pa may mga relationships na nag-end. Dahil yung perspective ng partner nila, ganun, na hindi mo na ako magpapakasal kasi tutulungan ko muna si mama. Mm-hmm. Di ba? Kaya ang hirap. Pero kung nandun ka sa point, ideally, pag nandun ka sa point na, pag nag-isip yung anak mo na ready na siya, hindi na siya mag-hesitate kasi alam niyang okay ka naman. Yeah. Parang ganun. Mm-hmm. True. Tama. Tama kayo. Kasi wala naman akong planong mag-anak. Wala ka talaga? Wala akong planong mag-anak, so wala akong problema. Ampon. Ay, hindi ko pa alam sa ngayon. Pero sa ngayon, wala pa akong planong mag-anak. And it's okay. It's okay. Kung ayaw mo mag-anak, Crowded it's na ng okay. mundo, magdadagdag pa. Yeah. Kanya-kanyang trip yan sa buhay. Kung ayaw mo mag-anak, Pero naniniwala din ako dun sa yung pag, kunwari ako, say, wala akong planong mag-anak. Yung savings ko para sa akin lang. Para pag kasi sabi nila pag tutulong ka palagi, tas hugutin mo sa savings mo. Paano Sino ka mag-step up para sa'yo, di ba? So, mapag-iiwanan ka. So, kailangan umasenso ka muna for yourself, tsaka ka tumulong kapag stable ka na,
kapag may sarili ka ng bahay, kapag kaya mo na. Yun, naniniwala ko dun sa quote na yun. Oo. Tsaka minsan din naman, kung alam mo naman sa sarili mo na may extra ka at makakatulong ka, okay, sige, okay lang. Pero yung ubus na ubus ka na, tapos magbibigay ka pa sa ibang tao, parang parang inahayaan mo na yung sarili mo, nililet down mo na yung sarili mo eh. Hindi na siya healthy for you. True. Kaya pag yung may mga humihingi sa utang, ganun. Hindi mo, Diyos ko, ako ang mahirap na taong utang. ako din. Hindi ako nagpapautang kasi. Ay, ako rin may Oo, hindi ako nagpapautang. Makwenta kasi ako, kaya wag nyo na lang ako utangan. Please, thank you. Sayang, utang pa naman sa Sabi ko nung narinig ko may darating galing States, baka pwedeng Makwenta ako, kaya wag nyo ako uutang. kasi para sa akin, yung utang is parang yan parang, ano tawag doon? Parang bigay. Parang investment. Kumbaga, pag mag-i-invest kayo, i-invest mo yung amount na alam mong okay lang sa'yo kahit matalo sa'yo. Yeah. Parang ganun din pag magpapautang ka kasi magpapautang ka ng pera na alam mong okay lang sa'yo kung hindi na babalik. Parang ganun. Kaya pag hindi ako nagpapautang, pero pag meron yung nangangailangan talaga tapos hindi naman ganun kalaki kailangan niya, sabi mo ng 100, ganyan, or 50. Boss, diba? kailangan ako. 100 ba yan? 100 lang. 100 pesos. Gcash. Ha? Gcash. Oh, Gcash kita. Ayan. Yung mga ngayon, hindi ka na maniniwala sa Gcash, di ba? Pagka, di ba? Yung Gcash parang yun eh. Parang thank you. Oh, yung mga pag sinabi sa'yo na, pairam nga ng 300 Gcash ko na lang. Di ba pag kunwari yung sa papawis pag magbabasketball, tapos ambagan na, Gcash na lang kita. Hindi na, wala na to. Kukover na kita. Tsaka okay lang din naman, pwede mo namang, may mga tao din na umuutang. Tapos kung alam mo naman sa sarili mo na okay lang siyang as bigay mo na lang as tulong versus utang, di bigay mo na lang. May mga ganun, ako naman, pag may mga nag-aas ng tulong sa akin, kung alam ko naman sa sarili ko na pwede ko ibigay sa'yo, na it doesn't have to be utang, ibibigay ko sa'yo. Pero kung hindi talaga, Bigyan mo nga ako. Ha? Bigyan mo nga ako. Alis na rin pala. Medyo na rin kasi. Saka tingnan mo nga yung mga ginagawa nilang mga pelikula, di ba? Yung mga true to life yun, yung mga nag-a-abroad. Oo, oh my diba? God. Tapos, akala ng mga pamilya, napakaganda ng buhay sa abroad, pero hindi mo alam, halos wala nang tulog. Tapos yung mga pamilya sa Pinas, akala mo kung makahingi. Di ba? Uy, nasan na yung ganito? Nasan na ganyan? Asan na yung pang-diaper ni ganito? Di naman niya talaga obligasyon eh. Pero wala rin naman siyang choice. Parang ako yung inaasahan. Kaya ang dami, di ba, may mga percentage ng mga OFW na nag-suicide na lang. Di ba? Dahil dyan sa pressure na yan. Yung hirap na pero yung pamilya nila sa Pinas parang walang pakialam. Feeling nila walang pakialam dahil puro na lang pera ang hinihingi. Pero totoo yan. Alam mo, honestly, kahit ako naranasan ko yan na syempre, yung nandito pa sa Pilipinas yung anak ko, syempre ako nagpapadala sa kanya ng pera. Halos 3 yung trabaho ko. Halos 100 hours a week ang tinatrabaho ko para lang masustento ko yung bills ko, mabayaran ko yung kotse ko sa States, mabayaran ko yung rent ko, mapadalan ko yung si Kian, yung rent niya and everything, tuition fee. Talagang grabe yung pressure na napuputon sa mga OFW, sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa para lang ma-provide sa family nila. And sometimes, yung mga tao pa na, not in my situation, sa ibang situation na kung makahingi sila, kala nila money tree lang yung pera dun sa States na pupitas lang tapos andyan na. Vendo machine. Oo. Pero hindi. Ang hirap ng trabaho sa ibang bansa, you have to start from the start. From zero talaga. From the scratch. Kahit na pang trabaho mo dito pang kinagraduate mo dito sa Pilipinas, hindi kasi siya easy access na doktor ka dito, doktor ka agad sa States eh. So you have to go through school, you have to go through training, licensures, and everything. So, magsa-start ka. Kailangan mo ng pera. So, magsa-start ka from a job na hindi mo naman talaga gusto. Pero you have to.
Kasi I have to provide. So yun yung mga pressures na nararanasan ng mga tao sa ibang bansa na hindi nila masabi sa pamilya nila. Kasi ayaw naman nila na na mag-alala sila. Kasi pag nag-alala sila, uwi ka na lang. Hindi rin naman ganun kadali. Andun ka na bakit ka pa uwi? Yung mga ganun, ang daming instances na yung nakakausap kong mga tao na ganun yung experience nila na alam ko din naman kung gaano kahirap. May trabaho ka sa umaga, may trabaho ka sa gabi. Minsan, weekends, iba pa yung trabaho mo doon para lang makapag-provide sa family. So, Tagalin mo na nga lang yung pagod Oo. Yung pa lang yung sakripisyo mo na umalis ka. Malayo ka sa Malayo ka sa pamilya. Sa case mo, di ba yung anak mo? Isipin mo, hindi mo kasama yung anak mo. Yun pa lang, araw-araw na na yun. Araw-araw na struggle na yun. Pero totoo yun. Kasi nung umalis ako, 1 year, 11 months lang yung anak ko. Tapos tinatry ko na lang umuwi every year. Pero nakauwi ako, first uwi ko after 4 years. Doon pa. So, 4 years old na si Kian. Talagang mahirap. Pero, tiis talaga. Small upgrades is always a win. So, isa din yun na pinangahawakan ko. Kahit na hindi pa ako super successful. Pero yung uma-upgrade yung buhay mo, malaki ng yun. Tama, kasi yun yung minsan nakakalimutan natin yung we forget to celebrate small victories. That's true. Di ba yung masyado tayong nakafocus dun sa big picture, nakakalimutan natin magpasalamat dun sa mga maliliit na bagay. Di ba na meron tayo, na masyado ka nakafocus dun sa goal mo, na pag medyo na-delay at hindi mo nakuha agad, reklamo ka ng reklamo. Pero kung titignan mo, dami mong small victories na pwede mong pasalamatan. Di ba? Tama. Ayan. Hindi, pero totoo. Totoo yun. Totoo yun. Yeah. So, It's so true. So, okay na? Okay na. Hindi. Pag-usapan natin yung Rolex. Hindi. Kasama yun, 3 hours yan. Paano nyo kino-closing pag Pag yung Ito. Ito may sample. Si Bossing. Sige. Watch. Watch and learn. Watch and learn. So guys, ayun na nga. Very relatable topics pinag-usapan natin today. Yun. Diba? Parang it makes sense naman to cut off people, and then also yung usapan natin sa mga utang na loob. Ayan. Thank you so much for listening. Again, this is WizPod Unfiltered. Watch out for the next episode, guys. Thank you so much. Let's go. Bye.